Chair. Madam Ronaldine, ako po yung nagtanong sa iyo nung mga nakarang hearing kung sino po yung gumawa at nagpapirma nung lease agreement. Di ba? Yes po, Mr. Chair. Pinakita ko sa iyo yung sublease agreement at sinabi mo na pirma mo ngayon. At tinanong ko rin sa iyo kung sino po ang gumawa ng mga sublease agreement na yon. At ang sinabi mo, si Attorney Medina. Tama? Nasa records of the, or minutes of the hearing yon. Yes po, Mr. Chair. Now, paano mo nasabi na si Attorney Medina ang gumawa ng mga dokumento na yon? Kaya ko po nasabi na kay Attorney Medina po yung mga dokumento nang galing kasi po, doon po ako nagbe-base kasi doon ako lagi nagpipirma po doon sa logbook po nila, Mr. Chair. Pakiulit yung huli. Kaya ko po nasabi na si Attorney Medina po yung gumagawa ng mga dokumento dahil doon po ako nagbe-base kung saan, sa law firm po kasi nila ako nagpipirma, yung sa logbook po. Kaya po nasabi ko na siya po yung may gawa, Mr. Chair. Now, before I ask you a question, Attorney Medina, okay ka na ba? Kasi I heard mataas kanina ang blood pressure mo. Yes, Your Honor. And I'd like to thank the medical staff of the House of Representatives for taking care of me. Medyo nahihilo pa rin ako ng konti, Your Honor. Pero, so at your own risk, you will answer the questions that I'm going to ask you. Are you okay? Kasi baka sisihin ako ng pamilya mo kung sakali matumba ka dyan. Hindi naman siguro, Your Honor. I'll just say, Your Honor, kung medyo hindi na po ako Yes, okay, that's on record. I just want to be safe. Narinig po nyo yung sagot sa aking mga katanungan ni Madam Baterna. Is that true? Your Honor, if we are, because last hearing, Your Honor. Tinatanong ko lang po kayo, abogado po kayo. Yes, Your Honor. Yung tanong ko po is answerable by yes or no. Is Yes, that Your true? Honor. Yes? Yes. So kayo po ang gumagawa. No, Your Honor, on the contract of lease. On the contract of lease. The question earlier, Your Honor, was Yung very sublease specific. contract yun. Yes, Your Honor. On the Kayo ang sublease. gumagawa. Yes, Your Honor, on the request of Whirlwind Corporation. Sino sa Whirlwind Corporation ang nagsasabi sa inyo? Na i-prepare nyo yung dokumento na yun. Your Honor, if you're referring to a Tinatanong ko po, sino ang gumagawa o nag-utos sa'yo na gawin mo yung mga dokumento na yun? First, Your Honor, for Whirlwind Corporation, it was Stephanie Mascareñas. Sino po sa Whirlwind? Stephanie Mascareñas, Your Honor. Who's here, Your Honor? Teka, dalawa po yung sublease agreement na yun. Yes, Your Honor. The first one, Your Honor. That's why I said first, Your Honor. The second one was requested by Catherine Cassandra L. Ong, Your Honor. So, yung first, si Stephanie. Yes, Your Honor. Yung pangalawang sublease agreement, yung si Cathy Ong na. Yes, Your Honor. Catherine Cassandra L. Ong. Sila ang nag-utos po sa inyo. They requested us, Your Honor, to make the legal document for the lease. So, in this case, si Stephanie mismo ang kumausap sa inyo o nag-contract ng services ninyo at saka doon sa isang sublease agreement ay si Cathy Ong na. Cathy Ong, Your Honor, as representative of Whirlwind Corporation. Now, Madam Macareñas, totoo po ba yun na kayo ang kumausap sa law office nila? Initially po. Initially po. Utos lang din po kasi ni Mr. Wu yun. Kasi ang balak yata nilang i-purchase yung land ni Mr. Cruz. Tapos, parang mas mabilis kasi yung mag-lease muna. So, we proceeded with the lease contract na pinasuyo ko po kay Attorney Medina. So, totoo lahat yun? Yes po. Pero yung ni-request po ni Miss Catherine Cassandra, no, hindi ko na po sure yun kung alam ko pa yun. Kasi siya na po yung humawak. Ronaldine, doon sa isang sublease agreement, ikaw ang pumirma with Cathy Ong, di ba? Yes po, Mr. Chair. So, sila rin ang gumawa. Pero, para bang nirepresent mo yung sarili mo na parang ikaw ang
pinuno o nangunguna doon sa Lucky South 99. Tama? Yes po, Mr. Chair. Ikaw ba talaga ang big boss doon? Hindi po, Mr. Chair. Eh sino? Si Miss Cassandra Ong po yung pagkakaalam ko, Mr. Chair. Dahil siya lang po yung nakikita ko at nakakausap ko po. Eh bakit ka pumirma? Hindi naman pala ikaw ang boss. Per Cassandra Ong po. Ano po? Ginamit lang po kasi yung pangalan ko, Mr. Chair. Ginamit Kinuhanan lang lang yung po ako pangalan ng ninyo. ID. Bakit kaya hindi yung pangalan niya ginamit? Eh Pilipina naman siya talaga. Hindi ko po alam, Mr. Chair. Thank you. Thank you, Attorney Medina. I hope you're okay. Thank you, Your Honor. Thank you. Mr. Chair, I would like to address Attorney Roque. Attorney Roque, Yes, active pa Your ba Honor. kayo dun sa First Bataan Holdings? Well, sa ngayon po ay hindi. Kasi nga po na nagkaroon ng violent reaction yung aking misis because of that false report that appeared in Billionario. And she really wanted out of First Bataan. Ang problema nga lang po, hindi naman ganun kadali umalis. So, pinabayaan ko na muna po ang First Bataan dito sa aking kapartner, knowing na malinaw naman po kung magkano yung investment namin at saka na lang aayusin yan. Yung investment nyo dun sa First Bataan Holdings ay 95M given in 3 tranches. Opo. 32.5, 32.5, and 30, right? Opo, opo. Tama? Opo. So, ano na po ang nangyari dun sa 95M nyo kung wala na po kayo dun sa First Well, Bataan Holdings? Mr. Chair, nasa lupa naman po yan. No? At hindi naman po ikinakaila ng aking partner na kami nagpasok ng 95 million para sa lupa po dyan sa First Bataan po. Mr. Chair, before I ask the partner of the Honorable Roque, in the spirit of transparency, Mr. Danny Corral has been known to me since I was in the service up to now. Mr. Danny Corral, totoo po ba yung kasagutan ni Attorney Roque na siya po ay wala na doon sa First Bataan Holdings na ang kasama po doon ay yung kumpanya nyo rin na Green Mile? Opo. Opo, wala na po. Wala na. Opo.